Pamilyar ba sa inyo ang pakiramdam na ang numero sa blood pressure monitor ay nakakasira ng buong araw mo? Ang maliit na kagamitang iyan na tila humahatol sa iyo, ang alta presyon, ay hindi lang basta masamang resulta. Ito ay isang tahimik na kaaway na dahan-dahang sumisira sa ating puso at mga daluyan ng dugo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa pinakamalakas nating kakampi sa paglaban sa kaaway na ito ay hindi matatagpuan sa botika, kundi sa inyong ref? Ngayon, pag-uusapan natin ang apor na hero food na makakatulong magpababa ng presyon. At sigurado akong ang ilan sa mga ito ay ikagugulat ninyo para maintindihan natin sandali kung ano ang alta presyon. Pero walang nakakaboring na medical terms. Isipin ng isang host ng hardin na may tubig na dumadaloy. Kung pipisilin mo ang dulo ng hose, lalakas ang tulo ng tubig at mahihirapan ang hose. Ganyan din sa ating mga daluyan ng dugo. Kapag sumisikip ang mga ito, napipilitang magtrabaho ng sobra ang puso para itulak ang dugo. Yan ang hypertension. Siyempre, ang pagkain ay hindi kapalit ng mga gamot na niresita ng doktor. Mahalagang tandaan ito. Ngunit ang tamang nutrisyon ay maaaring maging matinding suporta para sa iyong katawan. Parang nagdadagdag ka lang ng malalakas na manlalaro sa iyong koponan na kakampi mo. Kaya, kilalanin na natin ang ating team ng mga likas na kakampi para sa mga may alta presyon. Kumpleto na ang ating team at oras na para makilala ang ating unang bibida. Ito ay makulay, medyo may lasang lupa at ang kulay nito ay talagang sumisigaw ng kalusugan para sa puso. Kilalanin natin ang kamahalan, ang remolacha. Oo, yan nga ang ginagamit sa mga pagkain tulad ng borscht at vinaigrette. Ngunit sa likod ng pamilyar nitong anyo, may nakatagong totoong superpower para sa ating mga ugat. Ano ba ang sekreto nito? Ang lahat ay dahil sa natural na nitrates. Huwag itong ipagkamali sa masasamang preservatives na inilalagay sa processed meat. Sa ating katawan, ang mga kapaki-pakinabang na nitrates na ito ay nagiging nitric oxide. At ang nitric oxide, sa esensya, ay ang pangunahing konduktor para sa ating mga daluyan ng dugo. Binibigyan niya sila ng utos. Mga kaibigan, mag-relax. Lumalawak ang mga daluyan ng dugo. Mas malayang dumadaloy ang dugo at natural na bumababa ang presyon sa mga pader ng ugat. Isipin ninyo, nagmamaneho kayo sa isang makipot at masikip na kalye at biglang naging malawak na abinida ito. Mas kaunti ang traffic, mas madali ang pagmamaneho. Ganyan din ang pakiramdam ng inyong mga daluyan ng dugo. At hindi lang ito basta-bastang kasabihan. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapatunay na ang regular na pagkain ng remolacha or pag-inom ng katas nito ay malaki ang maitutulong para mapababa ang blood pressure. Sa ilang tao, makikita na ang epekto pagkatapos lamang ng ilang oras pagkatapos kumain. Paano ba tamang gamitin ang remolacha? Ang pinakakonsentrado at mabilis na paraan ay ang sariwang katas nito. Pero mag-ingat dahil napakalakas ng epekto nito. Magsimula sa kaunting dami, halimbawa, ihali sa apple o carrot juice. Kung hindi ka naman gumagamit ng juicer, ang inihaw o nilagang remolacha ay epektibo rin. Idagdag ito sa salad, gumawa ng masustansyang hummus mula dito, o simpleng hiwain at lagyan ng olive oil. Masarap ito at napakabisa. Marami ang nag-iisip na sa pagluluto, nawawala ang lahat ng sustansya. Pero ang magandang balita, ang nitrates, ang ating pangunahing katulong, ay medyo matibay sa init. Kaya huwag mag-atubiling lutuin. Kaya ang ating unang bayani, ang remolacha. Mabibili, madali, at epektibo. Ito ay literal na nagpaparelax sa inyong mga daluyan ng dugo. Tapos na tayo sa unang hero natin.
Ngayon, dumako naman tayo sa isang produkto na sa amoy pa lang nito, kaya nang gumawa ng social distancing sa paligid mo. Pero maniwala ka, magpapasalamat sa iyo ang puso mo dahil dito. Ang susunod nating panauhin, siyempre pa, ang bawang. Isang tunay na superhero sa tradisyonal na panggagamot na hindi lang vampira ang pinagtataboy, kundi pati na rin ang alta presyon. Ang sikreto nitong armas ay ang volatile compound na may kakaibang pangalan, ang alisin. Ito ang responsabli sa matapang na amoy at maanghang na lasa ng bawang. Nabubuo ang alisin kapag dinudurog, hinihiwa o ginunguya natin ang bawang. Pagpasok nito sa katawan, nagdudulot ito ng sunod-sunod na magagandang reaksyon. Halimbawa, nakakatulong ito sa pagpapaluwag ng smooth muscles ng ating mga ugat. Kung ang beet ay gumagana sa pamamagitan ng sa nitric oxide, ang bawang naman ay nakakatulong sa pagbuo ng isa pang interesanting sangkap, ang hydrogen sulfide. Oo, yan nga, yung may amoy na hindi lahat ay gusto. Pero sa microdoses, nagagawa nitong gumawa ng milagro bilang isang malakas na vasodilator or pampalawak ng ugat. Dito naman pumapasok ang isang malaking mito at ang pangunahing tanong, kailangan ba nating kainin ng hilaw ang bawang para makuha ang lahat ng benepisyo nito? Ang sagot ay parehong oo at hindi. Kasi ang enzyme na tumutulong sa pagbuo ng alisin ay sobrang sensitibo sa mataas na temperatura. Kung ihuhulog mo ang buong butil ng bawang sa kumukulong mantika, sayang, malaking bahagi ng benepisyo nito ay mawawala. Pero may simpleng life hack. Bago mo iluto, durugin o hiwain ng pino ang bawang at hayaan itong huminga sa chopping board ng 10-15 minuto. Sa panahong ito, magagawa na ng mga enzyme ang kanilang trabaho at mabubuo ang sapat na dami ng alisin. Pagkatapos ng ganitong paghahanda, nagiging mas matibay na ito sa init. Kaya, huwag magatubiling magdagdag ng dinurog o hiniwang bawang sa mga salad dressing, sarsa, o ipahid lang ito sa tinapay. At kung nagluluto ka ng mainit na ulam, gamitin ang life hack na ito. Kaya, ang bawang ay hindi lang simpleng pampalasa, kundi isang makapangyarihang kakampi sa laban para sa malusog na presyo ng dugo. Pero kung inakala mong tapos na ang mga sorpresa, maghanda ka pa. Ang susunod na produkto ay tiyak na magugustuhan ng lahat ng mahilig sa matatamis. Okay, napag-usapan na natin ang tungkol sa gulay at maaanghang na pampalasa. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang isang pagkain na baka hindi ninyo inaasahang maririnig sa listahan ng mga makakatulong magpababa ng presyon. Ito yung klase ng pagkain na itinuturing ng marami bilang isang guilty pleasure. Kilalanin ng ating ikatlo at marahil ang pinaka hindi inaasahang kaalyado, ang kalidad na dark chocolate. Opo, tama ang dinig ninyo. Chocolate, pero may napakahalagang paalala. Hindi natin pinag-uusapan dito ang milk chocolate na puno ng asukal at taba. Ang pinag-uusapan natin ay dark or kahit pa mapait na chocolate na may mataas na porsyento ng kakao, hindi bababa sa 70%. Ano ang sikreto nito? Ang cacao beans ay naglalaman ng kakaibang sangkap, ang flavanols. Ito ay malalakas na antioxidants na kumikilos sa ating katawan halos tulad ng nitrates na nasa beetroots. Pinapagana nila ang panloob na lining ng ating mga ugat, ang endothelium, para gumawa ng nitric oxide. At alam nyo na ang mangyayari pagkatapos, ang mga ugat ay nagre-relax, bumubuti ang daloy ng dugo, at bumababa ang presyon sa dingding ng mga arterya. Isipin ninyo, kumakain lang kayo ng ilang piraso ng masarap na chocolate. Pero kasabay nito, ang inyong mga ugat ay nagiging mas nababanat at malusog. Parang panaginip, di ba? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang katamtaman ngunit
Regular na pagkonsumo ng dark chocolate ay nakakatulong talaga sa bahagya, ngunit stable na pagbaba ng presyo ng dugo. Pero dito, tulad ng sinabi ko, na may mga mahalagang detalye. Una, ang porsyento ng kakao. Mas mataas ito, mas maraming flavonols at mas kaunting asukal. Ideal ang 70% hanggang 85%. Pangalawa, ang dami. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong ubusin ng isang buong bar ng chocolate. Sapat na ang isa o dalawang piraso bawat araw. Halos 30 sa 20 gramo. Ito yung kaso na mas kaunti, mas maganda. Ang chocolate ay mataas pa rin sa kaloriya. Kaya, kapag bumibili kayo ng chocolate sa tindahan, basahing mabuti ang etiketa. Hanapin ang mataas na porsyento ng kakao at kaunting asukal sa ingredients. Sa ganitong paraan, ang simpleng sarap ay magiging isang malusog na ugali para sa inyong puso. Handa na ba kayong malaman ang pangalan ng ating huling ikaapat na katulong? Siya ay simple, berde, at napakalakas. At ngayon, dumako na tayo sa ikaapat at huling kakampi natin. Pero hindi ito nangangahulugang mas mababa ang kahalagahan nito. Simple lang ito, madaling makuha, at ang kulay berde nito ay talaga namang nakakaakit para sa kalusugan. Kilalanin ninyo ang mga dahon gulay. Maaari itong spinach, kale, arugula, chard, o maging ang paborito nating parsley at dill. Isang buong hukbo ng mga berdeng superhero na nagtatrabaho para sa kapakanan ng inyong puso. Ano ba ang kanilang superlakas? Nasa mataas na nilalaman ng potassium. Ang potassium ay isang mineral na may mahalagang papel sa balanse ng likido sa ating katawan at higit sa lahat sa pagkontrol ng blood pressure. Naaalala nyo ba kung paano natin madalas pag-usapan ang masamang epekto ng labis na sodium o asin sa blood pressure? Kaya naman, ang potassium ay kontra sa sodium. Tinutulungan nito ang ating katawan na ilabas ang labis na sodium at tubig. Kung ang sodium ay nagtatago ng tubig at nagpapataas ng presyon, ang potassium naman ay ginagawa ang kabaligtaran. Tinutulungan nitong ibaba ang presyon. Isipin ninyo, ang potassium ay parang tubero para sa inyong mga bato, kidneys, na tumutulong sa kanila na epektibong ilabas ang lahat ng hindi kailangan na maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon. Kapag sapat ang potassium sa katawan, na ibabalik ang balanse ng sodium at potassium at direkta itong nakakatulong sa pagnormalisa ng blood pressure. At isa pa, ang mga dahon gulay ay hindi lang mayaman sa potassium. Naglalaman din ito ng iba't ibang bitamina, mineral at antioxidants na sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat, ginagawa itong mas nababanat at pinoprotektahan mula sa pinsala. Ito ay isang kumpletong epekto na nagtatrabaho para sa pangkalahatang pagpapabuti ng buong cardiovascular system. Paano isasama ang berdeng hukbo na ito sa inyong diet? Napakasimple lang. Maglagay ng isang dakot na spinach o arugula sa inyong pangumagang smoothie. Magdagdag ng mas maraming gulay sa inyong mga salad. Mas marami, mas mainam. Perpekto ang spinach para sa omelette at casseroles. Maaaring gamitin ang kale sa mga sabaw o gawing chips na niluto sa oven. Sa madaling salita, mas sasarap at mas magiging masustansya ang anumang pagkain ninyo kung dadagdagan ng sariwa at malutong na gulay. Kumain ng marami nito at magpapasalamat ang inyong katawan. Ito ay magaan, sariwa at may taglay na napakalaking kapangyarihan. Sa ganitong paraan, ang isang simpleng berdeng dahon ay maaaring maging isang makapangyarihang panangga laban sa alta presyon. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang punto. Beets, bawang, dark chocolate, spinach. Napansin nyo ba? Wala sa mga pagkaing ito ang exotic, napakamahal, o bihirang superfood. Ang mga ito ay ordinaryong pagkain na madaling makita sa istante ng halos lahat ng tindahan. Ang malaking pagbabago
ay nagsisimula kapag tumigil tayo sa pagtingin sa pagkain bilang simpleng panggatong o pinagmumulan lang ng kasiyahan. Sa halip, simulan natin itong tingnan bilang isang kasangkapan. Isang kasangkapan upang mapamahalaan ang ating pakiramdam at kalusugan. Ang pagkaunawa na ang simpleng salad na may beets o isang piraso ng tamang dark chocolate ay hindi lang basta pagkain, kundi isang maliit ngunit totoong hakbang tungo sa malusog na mga ugat at puso ay nagpapabago ng lahat. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kontrol sa ating kondisyon. Hindi ka na pasibong biktima ng mga numero sa blood pressure monitor. Ikaw ay isang aktibong kalahok na kayang impluensyahan ang sariling kalusugan araw-araw sa bawat pagkain. Kaya, ibuod natin ang pagdaragdag ng beets, bawang, dark chocolate, at madahong gulay sa iyong dieta ay maaaring maging mahusay na suporta sa pagkontrol ng blood pressure. Ito ay simple, abot kaya, at higit sa lahat, masarap na paraan upang matulungan ang iyong puso. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan kang bago at kapakipakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga pagkain ang alam ninyong nakakatulong sa puso? O baka naman, may paborito kayong family recipe na masarap at nakapagpapalusog? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Sama-sama nating buuin ang isang library ng mga kapakipakinabang na tip